12:41 October 29 ulit 2023. So umpisa na tayo ng tungkol sa mga botohan at pinuno. Inaantok naman ako. Naku po. Ay, okay. So sino sa atin dito? Sino ang nagtayo ng kapangyarihang kapamahalaan sa buong mundo, sa mga bawat bansa? Sabi ko nga noon, bago pa sumibol ang mga gobyerno, may sinusunod ng utos ang mga tao, no? Kahit walang gobyerno. Bago pa nakapagtayo ng gobyerno noon, may batas na. Totoo ba yung sinasabi ko? Yeah. Wow. So, ang ginagawa kasi ng mga dito sa matataas na kapulungan, matataas na pamahalaan. So ang ginagawa ng mga iglesyang to, pati yung mga dating daan na yan, halos mga Katoliko. So nagpapaupo sila, pinauupo nila yung mga tauhan nila. So manalo yun sa Katoliko, manalo yun sa iglesia, manalo yun sa kabila, sa mga born again. So ano magandang maipapayo ko kaya sa inyo? Pa ako naisip Iniisip ko ano may magandang payo. So ikaw na kunyari, ikaw si Kap o ikaw si konsehal, meron ka bang pangarap para sa bansa mo o para dito sa Cavite o para sa diyan sa bawat lugar nyo? Hindi lang naman dito sa Cavite kundi sa bawat lugar nyo. Meron ba kayong pangarap na siguro kahit tapatan to ng ewan ko kung ilang kayamanan ang itatapat nila, hindi ko alam kung matatapatan nila? Ano ang pangarap nyo? Siyempre, uupo ka sa gobyerno, uupo ka dyan, wag naman sweldo lang ang hinabol nyo. Wag naman ganun. Kasi bakit ka napaupo dyan? Dahil sa karangalan mo, dahil sa may malasakit ka sa bayan. Hindi naman pwedeng umupo ka dyan na putang na, malaki sahod dito eh. Nakakahiya yun, di ba? Nakakahiya naman yung ganun. Na uupo ka lang dyan, yun lang ang hinabol mo. Siyempre dapat may malasakit ka para sa bayan mo. Meron kang, kaya nga civil, ano ba tawag nun? Civil, miyaw. Pagtulong sa mga civil, ano tawag nun? Nakalimutan ko eh. Ako yung bahala. So yun, anong malasakit mo na may bibigay para sa bayan mo? Tapos popondo ka lang ng mga 1 milyon, 2 milyon o ilang milyon. So anong malasakit ang pwede mong pinakamaganda mong bigay? So parang wala tong pinagkaiba kay Bongbong nung sinabi ko sa kanya yung mga kay Bongbong Marcos. Nung nagsona si Bongbong, gumawa tayo ng video, boom na boom. Parang may sumabog So anong maganda niyong ibigay? Lalo na dito sa Cavite. Kasi alam nyo, siyempre may hahawakan ng Katoliko dyan, may hahawakan ng mga iglesia dyan, may hahawakan ng mga dating dan dyan. So ikaw na taga Cavite,
anong maibibigay mo para dito? So, dapat ang iboboto nyo, mga tropa, yung mga pagbibigay sa atin ng karangalan dito sa bansa. Di ba? Kasi dinadaya to ng mga demonyong to. Tapos may feeling pa sila daw ang totoo. Ito yung may naririnig ako, ewan ko, ito ba yung mga bago daw? Kasi may mga rock of God eh. Rock of God, rock of Jesus. Mga nagpipiling, sige. Kasi ang gusto kasi nila katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Ang gusto ng gobyerno at ng bawat lugar ay mahawakan nila ang tao. Sa gusto nilang ipatupad at iutos sa inyo. Di ba? So, ganun din sa ibang bansa, sa United States, ganun din. Sa bawat lugar, sa China, kailangan mahawakan nila ang tao. Para walang panic. Di ba? Tayo, simple lang. Napakasimple lang natin. Huwag kang, yun lang, yung dalawang utos. Yun lang kasimple. Peace. Peace na agad. Kasi pag lumabag ka doon, papatayin kita. Ganun lang. Simple. Diba? Oh. Mahalin mo ang kapwa mo. Boom. Pero pag may ginawa kang masama, patay ka na. Diba? Yun ang peace. Walang palusutan doon. Dali, diba? Sige nga, ikaw. Kunyari. Ganun ang gawin mo. Di ba't payapa yun? Kasi takot ng tao mamatay, di ba? Kaya mapipilitan siyang gawin at sundin. Napakadali ng batas natin. Maging lover ka lang, okay na. Yun ang batas natin. Di ba? Ikaw mismo, ikaw ang presidente. O kunyari, Bokyo, ikaw ang presidente ng Badong, si Diego. Ikaw ang presidente ng Pilipinas. Anong batas ang ibibigay natin dito? Para wala tayong gulo. Simple, di ba? Kung ano yung sinabi sa Biblia, di ba? Ngayon, pagka sumablay ka doon sa dalawang yon, patay ka. Huwag kang sasablay. Napakasimple ng batas. Napakasimple ng binigay ni Jesus. O ikaw mag-isip. Wag ako. Kunyari, ikaw mag-isip. Ganun ang gawin mo. Ano mangyayari? Totoo, hindi. Totoo ba, hindi? Ganun ang gawin mo. Kunyari, ikaw, Badong. Ganun ang gawin mo. Ganun lang, ayun lang ang patakaran natin, ha? O, maging lover ka lang. Dapat love mo yung love mo yung Diyos, love mo yung mga kapwa mo, mga brother mo. Ganun lang. Ngayon pag lumabag ka, patay ka. Kaya huwag kang sasablay sa dalawa. Pag sumablay ka sa dalawa, alam mo nang pupuntahan mo. 'Di ba? So meron pa kaya magnanakaw nun. Meron pa kayang papatay ng tao nun. Dahil sa gusto niya ng kayamanan o pera. Meron pa kaya? Tingin nyo. Yun lang ang batas natin. Wala na akong ibang batas. O magsaya ka dyan. Walang problema. Diba? Napakasimple, diba? Nang binigay ng Diyos. So, dito sa Connecta para sa mga tatakbo sa mga botohan. Sino may puso sa Diyos na pwede niyong ilagay doon? Na pwede makapagpatupad ng mga aral niya. Kasi unang-una inilalagay ng Diyos ang pinuno. Ito pa yung isa, yung mga pinuno, awit.
Ito, naririnig ko lagi ito doon sa Aliw FM ba yun? Aliw FM. Mayroong magpasakop kayo sa mga pinuno. Naku po. Nakalimutan ko na eh. Babasahin ko. Ilang oras na ba? Babasahin ko. Kasi ito pa yung pagmamanipula nila. Pati yung pinunong walang alam sa Diyos, kasama na rin. Awit. Kung yung pinuno satanista, tapos magpapasakop ka doon sa mga pinuno, putang ina, ibang usapan yun, di ba? Satanista yung pinuno tapos papasakop tayo sa pinuno. Demonyo yung pinuno, tapos papasakop tayo sa pinuno. Ano mangyayari nun? Di ba? Teka, hanapin muna natin. Ito na naman tayo. Magpasakop. Saan ba yun? Magpasakop. Pasakop. Pasakop kayo. Yun, may 20 lang. Ito ba yun? Tingnan nga natin. Sila pasakop gano'n. Ito. Sabi ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ang mga kapangyarihang ay hinirang ng Diyos. Baka ito lang ang binasa. Ituloy natin. Kaya nga't sumasalangsang sa kapangyarihan ay utos ng Diyos, sumasalangsang nagsisisang katulan. Diretso na tayo sa sapagkat ang mga pinuno hindi kilabot sa gawang mabuti kundi sa masama. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti kundi sa masama. Ibig bagang mawalan tayo ng takot sa kapangyarihan gawin ng mabuti maganda. Wala sapagkat siya ay ministro ng Diyos ay kagagaling mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama, matakot ka sapagkat hindi walang kabulang pagdadala ng tapat. Sapagkat siya ay ministro ng tagapaghiganti sa kagagalit sa gumagawa ng masama. So, tumutukoy ang pagpasakop sa mga pinuno, kundi doon sa may kapangyarihan, sa matataas, na may alam sa Diyos. Na may tungkulin sa Diyos, na may alam sa Diyos. Ngayon, papasakop ba tayo sa demonyo? Hindi na mamaya ako na babasahin yung iba. Meron pa dito hindi ko lang makita Kaya dapat pasakop, hindi lamang. Mga babae mo, nabasa ko na to, basahin na lang natin mamaya. So, kanino tayo papasakop? Kundi doon sa ano ba to? Sa may espiritu ng Diyos. Nandun yun nakakalimutan. Doon sa pinupuntahan ng espiritu ng Diyos. Doon kayo papasakop. Sino ba yung matataas sa may kapangyarihan na may espiritu ng Diyos? Meron ba tayo dito? Magsalita at iyon na ilalagay natin. Di ba? Kasi kung satanista, demonyo ilalagay nyo, magulo yun. Sigurado. Lalo na yung ginagawa ng mga baliw na iglesia. Maglalagay ng mga pinuno pagka may laban sa kanila o meron silang pinatitira, gagamit ng mga pinuno rito, patay ka ngayon. So, quits ka ngayon. So, sino ba dapat ang ilagay natin sa pwesto? Kahit mababang pwesto lang to. Kahit na mababang kapulungan dito sa kapitan hanggang sa konsehal. Kasi mahalaga to. Kasi unang-una ang kapitan at mga konsehal ang humaharap sa mga publiko. Bago siya utusan ni mayor, bago siya utusan ni congressman, bago siya utusan ni senador, bago siya utusan hanggang dumating kay presidente, siya yung humaharap dito sa tao. So napakahalaga ng role din nila dito. Dahil sila ang humaharap sa publiko. So,
paano natin maibibigay, paano natin mailalagay. So kung ang tawag nito, kung ito na sasakupan ng mga baliw na to at ang nailagay sa pwesto pasira-sira ulo, yung mga demonyo na natauhan nila, lugi tayo doon kasi mangyayari doon, may kilingan yun. So magkakaroon ng, kasi dito makikita nyo lahat dito sa lahat na nangyayari, makikita nyo. Eto nga, may naririnig akong mayor dito, ayan, si congressman. Kahit na halos magkakalapit dugo lang kami dyan sa pinagtipunan. Yun, ganun. So tablahan kami dahil dito. So napakalaki. So sino dapat ang ilagay natin dito bukod sa pagkakaroon niya ng tungkol sa Diyos? Sino ang dapat pa natin ilagay dito? Bukod sa natutunan niyang aral, sino pa dapat natin ilagay dito? Siyempre, yung may puso sa bansa. Yung may malasakit sa bansa, siyempre. Diba? Meron kang masasabi, public servant ka nga eh. So, may malasakit ka sa mga tao. So, anong pinakamaganda na maibibigay mo habang nakaupo ka dyan? Diba? So, dapat ang iuupo nyo dyan, yung magbibigay ng karangalan sa atin dito. Magbibigay ng karangalan sa atin dito sa Cavite, magbibigay ng karangalan natin sa atin dito sa Pilipinas. Sa buong Pilipinas, na may malasakit sa bayan niya, di ba? So, totoo ba yung sinabi ko o hindi? Kayo na lang kasi baka hindi puso sa baka hindi may puso sa Cavite, may puso sa Batangas. Para saan ba yung puso ng isang politiko para dito? Baka naman puso sa iglesia baliw na yan. Huwag naman doon. Kasi kung puso doon, wala talagang mararating to. Hanggang nakakahiya na lang talaga kayo. Kasi pag nangyari yon at lumawak na tong Troje ng The Rock of Jesus Christ ni Jan, yari na kayo. Nakakahiya talaga kayo. So pag nangyari yon, nako, maghanap-hanap kayo ng pwesto. Baka wala kayong mga lugar. Nasabi ko sa inyo. So, gaanong kalaki ang maibibigay na nagmamalasakit na politiko? Kunyari, mga kapitan, konsyal. Gaanong kalaki ang maibibigay niya sa tao pag binigyan niya ng mga tungkol sa mga katotohanan o sa Espiritu ng Diyos na tungkol sa mga aral na ibibigay niya sa mga tao para mapasunod niya mga tao, mga tauhan niya para mapasunod niya. Gaanong kalaking bagay ang maibibigay niya? Putang ina, yung mayayaman niya, mga bilyonaryo, halos nagluluhod pa para lang makakita ng mga bagay na tungkol sa Diyos. Totoo ba yung sinabi ko? Hindi. Meron pang ewan ko, ano ba yung mga pinaggagawa gumulong-gulong pa, makilala. So marami. So anong bagay ang pinakamaganda mong gawin? Pinakamagandang maibibigay ng isang politiko para sa'yo? Diba?
Totoo ba yung sinabi ko? Kasi, alam niyo pagka tawag nito na nailagay niyo yung mga may puso talaga. Baka naman puso ng manok o puso ng baboy, puso ng chicken. Baka chicken. Wag naman, yung puso talaga. Puso para sa Cavite. Diyan, sa bawat lugar dito sa Cavite. Hindi lang naman dito, doon, sa Batangas, sa whole nationwide yan, di ba? So, buong bansa. So, ano ang pinakamaganda? Kasi isa kayong takapagpatupad ng batas, isa kayong humahawak ng gobyerno, isa kayong public servant ng tao. Anong magandang yung ibigay? Alam namang, hindi naman kasi lahat ng bagay ay puro disco na lang. O, magpa-disco ko, paliga ako ng basketball. Hanggang doon na lang ba kayo? Hanggang doon na lang ba yung pangarap nyo? Ang chichip nyo naman kung yun lang ang kaya nyong gawin. Ako nga, dugyot ng datingan ko, pero ang laki ng ginawa ko. Di ba? Totoo ba yung sinabi ko sa inyo? Hindi. Di ba? Eh kung magpapaliga ka lang, tapos ang gagawin mo, papadyant tayo ng mga bayot, pageant ng mga bakla o pageant ng mga tomboy, ano pa ba? Padisko tayo. Hanggang doon na lang ba talaga ang pangarap niyo? Hanggang doon lang. Napakababa yung tao kung hanggang doon lang. Alam nyo ba yung narating ng mga baliw na iglesyang yan? Nakarating pa hanggang abroad. Napagpatayo sila kahit saan. So anong pangarap nyo? Ano ba kaya natin gawin? Ano ang kaya natin gawin dito sa Cavite? Ano ang kaya nating hawakan? Ano ang kaya nating ipagpatupad? Ano ang kapangyarihan natin dito? Totoo ba yung sinasabi ko sa inyo? May katotohanan ba o wala? Kasi kung wala, awit. Baka nagbo-brawling lang tayo dito. Awit. So hindi naman kayo tanga siguro. Siguro kahit grade 1 nakapagtapos kayo. So sabihin na natin elementary, nakapagtapos kayo, nakakaintindi kayo. So logical lang yon, nakakaintindi kayo. Linya ko yung kay Bongbong ha. So sinasabi ko rin sa inyo, nakapagtapos naman yata kayo ng elementary, kahit pa paano nakakaintindi kayo. Di ba? Totoo? So, sa mga botante, anong maganda, di ba? Na dapat nyong ilagay sa pwesto na para sa atin dito. Diyan, sa lugar niyo, kunyari sa Batangas, sa Cavite, sa Pasay, sa kung saan. Sino ang dapat nyong ilagay sa pwesto na makakatulong para sa karangalan ng bansa natin? Totoo ba? Hindi. Sino ang dapat nyong ilagay sa pwesto? Diba? Kasi kung ako, boboto nyo ako, kunyari, tagawalis ako doon. Nagiging tagawalis ako doon. Boto nyo kunyari ako, tapos gagawin ko, kaya magandang gawin. Christmas. Maglalagay ako ng mga parol. Tama, maganda yan. Good yan, good. Hindi nyo ba napansin na bakit nawala na yung parol natin, yung mga tradisyon natin? Kasi nga, pagano nga. Hindi ba nagse-celebrate kayo sa Panginoon? Panginoon nating Diyos. Nagse-celebrate kayo. Nawala na. Kasi pagano nga araw. So, yun pa isa. Punta biglang sumingit yun ah. So, kunyari, lalagay ako ng parol. Kasi tawag nito, magki-Christmas na. Puta na, maganda to. Tapos papadisco ako. Wait. Pa ba maganda? Yung may mga rap, pa Battle of the Band tayo.
Ganda-ganda yon. So, paulit-ulit na lang tayo ng ganun. Hanggang sa paikot-ikot hanggang sa naging ano na to, yung dumami na tao dito. Ayun, hanggang disco na lang, disco, liga. Yun na lang ang naging pangarap ng tao. Ang manalo at maging champion sa palabas, sa kunyari, singing contest. Yun na lang ang pangarap nila. Ang cheap, di ba? Napakababa yung uri. Mahina kayong nilalang. Sobrang baba ng uring, yun lang masasabi ko sa inyo. Napakababa yung uri. Kasi kung sa akin, nakikita nyo, gagawin ko. Kung ako mapupwesto dyan, kukuha ako ng mga tao, pakakalating ko, kukuha ako ng impluensya sa mga tao, kukuha ako ng maraming impluensya, marami. Paano ko gagawin yon? Siyempre sa kapangyarihan ng Diyos. Doon ko kukunin ang impluensya. Eh saan ba susunod ang tao? Siyempre doon sa katotohanan. Doon sa totoo, siyempre. Alam nga namang forever nakakahiya. Kasi ewan ko kung may hangganan yung tigas ng mukha nila kung habang buhay nakakahiya. Diba? So kung ako mapupunta ron, lalambot yung mukha mo sigurado. Kasi may kapangyarihan ako. Simple lang ang gagawin ko. Putang ina. Kung paano ko pinataranta itong mga putang inan to, ganun sila matataranta sa akin. Wala akong pake. Diba? O magbigay ka dyan, kunyari, code. Gawa tayo ng sticker na QR code. Tapos nandun yung mga sinulat mo, kaya video mo na nangangaral ka sa tao. So doon makakakuha ka ng impluensya. So, paki-scan nyo lang to, mga kababayan. Tapos, manood lang kayo saglit, baka totoo yung sinasabi ko doon sa tungkol sa Diyos to. Ganyan. O boom, nalaman ng tao totoo yung sinasabi mo. Ngayon, anong impluensya makukuha mo sa tao? Diba? Gaano kalaking kapangyarihan na makukuha mo? Kaya nga, hanggang saan ba ang pangarap nyo? Kaya naman payo ko sa mga konsehal at mga kapitan. Hanggang saan ba ang pangarap nyo? Hanggang dito na lang ba kayo? Napaka-cheap nyo naman kung hanggang paliga lang kayo, hanggang basketball na lang, hanggang singing contest na lang. Tapos, pageant na mga bayot. Yun, hanggang doon na lang tayo. Diba? Ang cheap. Wala kayong pangarap ni isa. Paikot-ikot tayo. Ganon. Diba? So, ano yung sinabi ko sa inyo? Totoo ba yun? Hindi. May katotohanan kaya yung sinabi ko sa inyo. Tapos darating yung araw. Putang na, kunyari, nagtagumpay tayo dito. Darating yung araw. Putang ina, saan nanggaling ang katotohanan na yun? Titingalain ka ngayon ng iba't ibang lugar, ng iba't ibang bansa. Saan ba nagmula yun? Kung anong nangyayari sa akin ngayon dito, ganun sila titignan ng mga tao. Kasi palabas na bastusa, nakala siguro nila babastos nila ako. Feeling lang nila yon. Pag lumabas ang mga kasama ko, tagu-tagu kayo. So, ano pa bang pangkurot, pangsabunot sa inyo? Paano ko kayo sasampalin at sasabunutan at paano ko kayo kukurutin? So, hanggang cheap na lang tayo. Doon lang tayo sa cheap.
napaka-cheap nyo, di ba? Hanggang doon na lang tayo sa pangarap nyong champion, sa pangarap nyong trophy na pinagawa ko sa Recto, pangarap nyong medal na pinagawa ko dyan sa Tansa. Hanggang doon na lang ang pangarap nyo. Tangina, nanalo ko doon, champion ako, MVP ako, tapos panalo ko doon sa bagta, singing rocker, kripok. So hanggang doon na lang. So gaano kalaki ang pangarap natin dito? Anong klaseng pangarap na meron tayo dito sa Cavite at sa buong bansa? Gaano ba kalaki yun? Hindi ko alam kung gaano kalaki eh. Kasi ang dami ko nasasapawan eh. Sapaw ko yung dating daan. Di nasapawan ko nila si Soriano. Sino ba yung pumalit sa kanya na reporter? Pamangkin. Sapawan ko na itong mga Manalo. Sapawan ko na itong mga kupal na to. Sino pa bang papalit? Dami ko nang sapawan. Di ko naman sasadya eh. So, pag nagtagumpay kaya tayo, ganun kaya mangyayari? Masasapawan kaya natin lahat? Kaya ba natin gawin lahat? Yun nga lang, wag lang nilang, kasi baka mangyari, kasi alam ko nang iniisip ng mga gagong to kung bakit sila nagtatayo. Okay naman kung sa mabuti ang tinatayo nila, wag lang nilang gagamitin yung pangalan ko. Kasi bakit nagtatayo? Dahil alam nilang makapangyarihan ang mga binibigay ko sa inyo. Kahit sa Biblia masusulat nyo, makapangyarihan ang salita ng Diyos. So, napatunayan ko ba yon dito na gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos? So, yun ba yun? Anong patunay ang gagawin pa natin? Naantok ako ah. So, nakakailang bokter na tayo. 33 minutes. So, puta pa browning lang tayo kasi naantok ako eh. Baka bumroning tayo. Hindi natin alam kung tangina. Pagka nangyari, ewan ko. Yun nga yung sinasabi ng Diyos na pagka nangyari, magtago na ang mga taga Samaria. Ano yan? Magbalot-balot na ba yan? Pagka nangyari. Kasi ang mangyayari nun, talagang mawawala talaga sila. Pag hindi ka papasako, patay ka. So unang-una, makuha natin ang mga pinuno na may Diyos. Mailagay natin ang mga pinuno na may Diyos. Kasi unang-una, pagka may Diyos sa mga pinuno natin, meron silang pangarap na hindi cheap. Totoo ba yun? Na hindi basta-bastang pangarap. Hindi basta-bastang malasakit para sa bayan. Di ba? So, unang-una, yun ang ilalagay nyo sa pwesto. Ang taong merong pangarap para sa kanyang bayan. Na merong tawag nito na Diyos na kaya niyang gumawa ng kapangyarihan, na kaya niyang gumawa na mabuti para sa tao. Inaantok ako. So, balik tayo mamaya. Ewan ko, makakabalik pa tayo mamaya. Siguro tama na yun. So, doon ba tayo sa mga chief
O doon tayo sa medyo class naman. Medyo pang world class naman ng datingan natin. Totoo ba yung sinasabi ko? Baka kasi pagdating mo dyan, magpa-pageant ka na naman ng mga bayo, tapos magpa-pageant ka ng mga paliga ka dyan, kung ano-ano. Di sana, doon naman sa hindi cheap. Doon tayo sa proyekto na kaya tayong tignan sa ibang bansa. Na kaya tayong tingalain ng iba't ibang bansa. Nakuha nyo yung nakuha ko? Nakuha nyo ba yung sinabi ko? Nakuha nyo ba yung sinasabi ko? Napakasimple, di ba? Kita nyo kung paano ako naghirap dito, paano ko ginawa to bago ko narating to. Nakita nyo ba kung ilang kalaban, putang na, ilan ang mga bumugbog sa akin dyan, ilan ang taong mga nagtangka sa akin dito. Pero putang ina itong mga tropa ko dito, kahit isa hindi ako pinadalan, putang ina. Papapatay yata ako ng walang laban eh. Sana kahit isa, kahit isang barel, magkaroon tayo. Titignan ko lang. Para testingan nga, di ba? Kasi ito yung sinasabing subukan. Magsubukan tayo. Subukan lang natin. Di patay ako. Anong kasimple yun? Di ba? Tingnan natin kung gaano tayo kahalaga ba. Mahalaga ba tayo? Meron ba tayong value? Sa BTC kaya, ano kaya ang value ko? Ano kaya value ko sa Bitcoin? Sa crypto? Putang na, baka dodge lang ako. Wait. So anong value natin? Anong value ng Cavite? Anong value ng Pilipinas? Anong value ang meron tayong ilalagay na tao sa pwestos na makapagbibigay ng karangalan sa atin dito? Nakuha nyo? Anong value ng tao ang ilalagay nyo sa pwesto? Isa bang chip? Gusgusin ba? O yung tawag nito, yung walang utak ba? O yung anong klaseng tao? Diba? Anong klaseng kasi maraming natatakot sa kanila. Maraming natatakot sa mga baliw na iglesia. Kasi nga eto na gobyerno, naiupo na dyan, tatakutin sila. Eto naman si Tanga, nagpatakot naman. Kasi nga, gigipitin sila. Putang ina, magkakamag-anak kayo dyan, tapos mag-iipitan kayo, di tatanga-tanga kayo. Diba? Magpipinsan kayo dyan, tapos nagkawatak-watak kayo dahil sa putang inang yan. Kung ako, putang ina, babariling ko kung sino nagpapasimula ng gulo dyan. Bakit ka titingin sa kaharap mo? Isipin mo muna kung sinong gumawa ng lahat ng to. Diba? Okay, at napapalayo na tayo. Okay, doon ba tayo sa cheap o may value? Doon ba tayo sa mga walang kwenta na iupo natin? O doon tayo sa may value na iupo natin sa barangay? Doon ba tayo sa mga dugyot, mga hampas lupa na wala man lang maibigay, malasakit sa tao? Doon ba tayo? Mga hampas lupa. Doon ba tayo sa mga cheap? O doon tayo sa pang world class? Bubulol na ako. Paulit-ulit, no? Hindi.
Nuulit-ulit ko lang para maitatak sa utak nyo. Sino ang ilalagay nyo para sa atin dito. Okay, next time na lang ulit at ewan ko kung makakagawa pa tayo mamaya, titignan natin. Okay, good luck sa inyo at good luck sa mga mananalo. Malapit na, 28 yata. Ano bang, ano ngayon? So, ngayon yata butuhan. So, good luck sa inyo.